Nang sabihin sa akin ng aking anak na umalis ako matapos ang lahat ng ginawa niya sa akin, ngumiti lang ako at sinabing, sige. Hindi niya alam na nakagawa na ako ng tawag na magbabago sa lahat. Masaya akong nandito kayo. Sundan ninyo ang kwento ko hanggang sa dulo at ikomento ang lungsod kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo na ang narating ng kwento ko. Ako si Elena, 58 taong gulang, at akala ko naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Akala ko, alam ko na ang pagkakaiba ng pagsuporta sa mga anak at pagpapatuwid sa kanila. Mali ako sa maraming bagay, pero tama ako sa isang bagay. Minsan, ang mga taong pinakamasakit mong nasaktan ay ang mga taong pinaghandugan mo na ng lahat. Nagsimula ito noong isang Martes ng umaga sa Marso. Naaalala ko dahil tapos ko na ang kape ko sa umaga at nagbabasa ng dyaryo nang tumunog ang telepono ko. Si Sarah ang lumabas sa screen at kumabog ang puso ko na parang dati kapag tumatawag ang isa sa mga anak ko. Pagkatapos ng 27 taon bilang isang ina, akala mo masasanay ka na, pero bawat tawag ay parang isang maliit na regalo pa rin. Si Sarah, 20 taong gulang. Ang panganay ko ay naninirahan sa bahay na binili ko para sa pamilya niya 3 taon na ang nakakaraan. Hindi umuupa kundi nakatira talaga. Binili ko ang 4 na silid-tulugan na bahay sa Maple Heights sa halagang 4,000 queen, 4 na milyong piso, nakapangalan sa akin. At ako ang nagbabayad ng hulog buwan-buwan na 42,000 piso, parang orasan sa loob ng 3 taon. Hindi ito madali sa pensyon ko bilang guro. Pero sinong ina ang hindi gagawin ang lahat para sa pamilya ng kanyang anak? Ang bahay ay perpekto para kay Sarah sa asawa niyang si Jose at sa 2 kong apo. Si Juan, 7 taong gulang, at si Sofia, 4 taong gulang. Bakod na may puting tulos, magagandang paaralan, ligtas na kapitbahayan. Lahat ng pinangarap kong maibigay pero hindi ko kinaya noong lumalaki si Sarah. Noon, nakatira kami sa isang masikip na apartment na may 2 silid-tulugan kung saan ang mga dingding ay napakanipis na maririnig mo ang mga kapitbahay na nag-aaway tungkol sa lahat, mula sa maruming pinggan hanggang sa mga hindi nababayarang bayarin. Gusto ko ng mas maganda para kay Sarah. Gusto ko na ang mga anak niya ay magkaroon ng katatagan, hindi kailanman mag-alala kung magkakaroon pa sila ng bubong sa ibabaw ng kanilang ulo sa susunod na buwan. Kaya, noong naghirap sina Sarah at Jose na makakuha ng mortgage matapos tamaan ng kredito ni Jose dahil sa kawalan ng trabaho, nandyan ako. Naglabas ako ng lahat ng ipon ko sa retirement, kumuha ng pautang laban sa aking sariling maliit na bahay, at ginawa ko ito. Hello, Mama. Tila tensyonado ang boses ni Sarah nang sumagot ako. Makakalapit ka ba? Kailangan nating pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Ang tono ay nagpatindig ng balahibo ko. Sa karanasan ko, ang mga usapan na nagsisimula sa kailangan nating mag-usap ay bihira matapos ng maayos. Pero ito ang anak ko, ang panganay ko, ang maliit na babaeng dati ipumupunta sa kama ko tuwing bagyo at sinasabi sa akin na ako ang pinakamatapang na tao sa mundo. Siyempre, anak, ayos lang ba ang lahat? Ayos lang naman po, mabilis niyang sabi. Masyadong mabilis. Pumunta ka lang kapag kaya mo. Nandito kami buong araw. Nagbihis ako at nagmaneho ng 15 na minuto papunta sa Maple Heights. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga posibilidad. Siguro nakuha na ni Jose ang promosyon na inaasam niya. Siguro handa na sila sa wakas na simulan ang pagbabayad ng mortgage tulad ng napag-usapan natin. Siguro buntis ulit si Sarah. Bagamat, sa edad na 26 na may 2 maliliit na bata, hindi ako sigurado kung ano ang mararamdaman niya tungkol doon. Ang bahay ay kasing ganda pa rin tulad ng dati nang pumasok ako sa driveway. Ang damuhan ay perpektong nakaputol salamat sa serbisyo ng landscaping na binabayaran ko rin. Ang labas ay pininturahan nitong nakaraang tagsibol, isang mainit na kulay krema na pinili ni Sarah. Ako rin ang nagbayad para doon, kasama ang bagong bubong noong nakaraang taon at ang mga modernong gamit sa kusina na iginiit ni Sarah na kailangan nila. Pinindot ko ang doorbell kahit na sinabi sa akin ni Sarah ng 12 beses na hindi ko kailangang gawin.
Ito ang tahanan niya, ang espasyo niya, at iginalang ko ang hangganan na iyon kahit na nakapangalan sa akin ang titulo. Si Jose ang nagbukas ng pinto at ang ekspresyon niya kaagad ay nagpabalisa sa akin. Mukha siyang hindi komportable. Iniiwasan ang tingin habang humaharap para papasukin ako. Si Jose ay karaniwang mainit sa akin, nagpapasalamat sa lahat ng nagawa ko para sa kanyang pamilya. Ngayon, mukha siyang isang taong mas gugustuhing nasa kahit saan pa kaysa dito. Si Sarah ay nakaupo sa sofa sa sala, yung set ng mamahaling kasangkapan na tinulungan ko silang bilhin noong una silang lumipat. Mukha siyang kinakabahan, ang mga kamay niya'y mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Hindi makita ang mga bata, nakakaiba. Karaniwan si Juan at Sofia ay tatakbo pagdating ko, sabik na ipapakita sa akin ang kanilang mga bagong drawing o ikukuwento ang isang bagay na nangyari sa paaralan. Nasaan ang mga bata? Tanong ko, umupo sa armchair sa tapat nila. Nasa itaas sila naglalaro, sabi ni Sarah. Mama, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon ng bahay. Mas mabilis ang tibok ng puso ko. Eto na, naisip ko. Handa na sila sa wakas na akuin ang responsibilidad. Magsimula ng magbayad para sa sarili nila. Siguro nakuha ni Jose ang promosyon na iyon. O siguro nagpasya si Sarah na bumalik sa trabaho ngayon na lumalaki na si Sofia. Pinag-isipan ko ang ating arrangement, Mama, patuloy ni Sarah. At sa tingin ko, oras na para sa ilang pagbabago. Napag-usapan namin ni Jose at nararamdaman namin na ang kasalukuyang setup ay hindi gumagana para sa sinuman. Tumango ako ng may paghikayat. Lubos kong naiintindihan. Sila ay mga young adult, mga magulang na rin, at gusto nila ang pagmamalaki na kaakibat ng tunay na pagmamay-ari ng bahay. Nagtataka na ako kung kailan darating ang usapang ito, at sa totoo lang, ipinagmamalaki ko sila sa pagsisimula nito. Anong uri ng mga pagbabago ang naiisip ninyo? Tanong ko. Handa na ba kayong simulan ng pagbabayad? Siguro pwede nating ayusin ang unti-unting paglipat kung saan kayo na ang sasalo ng mas marami bawat buwan hanggang sa kayo na ang magbayad ng lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Sarah at may malamig na kumislap sa kanyang mga mata. Hindi eksakto ang nasa isip namin, Mama. Sa tingin namin, dapat nyo na lang ipasa sa amin ang bahay ng tuluyan. Wala nang pambayad ng mortgage at umalis na lang kayo. Ang mga salita ay parang isang pisikal na suntok. Tinitigan ko siya, sigurado akong nagkamali ako ng pagkakarinig. Paumanhin, gusto ninyo akong bigyan kayo ng bahay na nagkakahalaga ng 20,000? Ibigay na lang sa inyo, nagbabayad naman kayo palagi, sabi ni Sarah. Ang boses niya ay nagiging depensibo. Hindi naman ito magbabago ng anuman sa inyo sa pinansyal. Sarah, inilagay ko ang buong kinabukasan ko sa bahay na ito, ang aking retirement, ang aking ipon, lahat. Ang bahay na ito ang aking seguridad kapag hindi na ako makapagtrabaho. Bahagyang gumalaw si Jose sa tabi niya. Ngunit tumigas ang ekspresyon ni Sarah. Mama, nag-o-overreact ka. May pension ka. May sarili kang bahay. Hindi mo na kailangan ito. At totoo lang, malaki ang ibig sabihin nito sa amin kung talagang mararamdaman namin na kami ay nagmamay-ari ng bahay sa halip na maramdaman na hiniram lang namin ito sa iyo. Ang manipulasyon sa kanyang mga salita ay napakatilay na halos hindi ko napansin. Halos. Sinusubukan niyang pagkasalanan ako dahil hindi ko ibinibigay ang pinaghirapan ko, dahil hindi ko sinira ang sarili ko para sa kanilang kaginhawaan. Ngunit may iba pa sa tono niya. Isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko, ang pagiging entitled, na para bang karapatan niyang makuha ang bahay na ito, na para bang utang ko sa kanya. Sarah, sabi ko ng maingat, naiintindihan ko ang kagustuhan mong magmay-ari ng sarili mong bahay, pero ang hinihingi mo sa akin ay mag-iiwan sa akin ng wala. Wala akong ipon, walang investment, walang safety net. Magiging ganap akong dependent sa aking pensyon na halos hindi sumasapat sa aking mga pangunahing gastos. Hindi iyon ang problema namin, Mama. Ganap na bumagsak ang maskara ni Sarah, nagpapakita ng isang bagay na pangit sa ilalim nito. Pinili mong bilhin ang bahay na ito. Pinili mong ilagay ang iyong sarili sa posisyon na ito. Hindi ka namin kailanman hiniling.
Ang kalupitan sa kanyang boses ay nagpatigil sa aking paghinga. Ito ang anak ko, ang maliit na batang binihitan ko sa pagtulog gabi-gabi. Ang teenager na pinagtrabahuhan ko ng 2 trabaho para makapag-aral sa kolehiyo. Ang batang babae na hiniling mo sa akin na ibigay ang financial security ko para sa iyo dahil gusto mo ito. Hindi mo ito nakuha noon. Mahina kong bulong. Nakiusap ka sa akin na tumulong noong hindi ka ma-approve para sa mortgage. Sinabi mong pansamantala lang ito hanggang sa makatayo ka ulit. Iba iyon, sabi ni Sarah. Emergency iyon. Ito ay tungkol sa kung ano ang makatuwiran ngayon. Napagpasyahan namin ni Jose na gusto namin ang ganap na pagmamay-ari. At prangka, kakaiba na ang nanay ko ang nagmamay-ari ng bahay na tinitirhan namin. Pakiramdam namin ay bata pa kami. Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko na parang may pinto na nagsasara. Sa loob ng 3 taon, pinanood ko sina Sarah at Jose na namumuhay ng komportable sa isang bahay na hindi nila kayang bayaran. Pinanood ko ang mga apo ko na naglalaro sa bakuran na binayaran ko. Pinanood ko silang mag-host ng mga hapunan at selebrasyon ng kaarawan sa mga silid na may muebles mula sa pera ko. At hindi isang beses, ni isang beses man lang, sila ay nagpakita ng pasasalamat o kinilala ang sakripisyo na ginagawa ko. Sarah, sabi ko ng mahina, kailangan mong maintindihan ng isang bagay. Nagbayad ako ng 3,000, 3 milyong piso sa mga bayarin sa mortgage sa loob ng nakaraang 3 taon. Hindi kasama ang down payment, closing costs, mga repair, landscaping o anumang iba pang gastos. Nag-invest ako ng halos 8,000, 8 milyong piso sa bahay na ito. Ang boses ni Sarah ay lalong lumalakas, mas agresibo. Iyon ang pinili mong gawin, walang pumilit sa iyo na gawin iyon. Tama ka, sabi ko tumayo mula sa upuan. Walang pumilit sa akin. Ginawa ko ito dahil mahal kita at gusto kong tulungan ang pamilya mo. Pero ang hinihingi mo sa akin ngayon ay hindi pagmamahal. Ito ay pagnanakaw. Namula ang mukha ni Sarah sa galit. Pagnanakaw? Nagbibiro ka ba sa akin ngayon? Ito ang anak mo na humihingi ng tulong at tinatawag mo itong pagnanakaw? Hindi, sabi ko ng mahinahon. Ito ang anak mo na humihingi na ibigay ko sa kanya ang isang bahay na nagkakahalaga ng 20,000 tuition ng libre matapos kong ibuhos ang aking ipon sa kaginhawahan ng pamilya niya. May pagkakaiba. Sa wakas ay nagsalita si Jose, mahina at hindi komportable ang boses. Ginang Patterson, marahil ay pwede nating ayusin ang isang payment plan. Pwede naming bayaran kayo sa paglipas ng panahon. Tumingala si Sarah sa kanya ng may galit na nagpatapilok sa akin. Huwag mong isisiwalat ang panig niya. Jose, napag-usapan na natin ito. Napagkasunduan natin na ito ang pinakamagandang solusyon para sa ating pamilya. Pinakamagandang solusyon para sa pamilya mo, pagtatama ko. Hindi para sa akin. Sarah, mahal kita at mahal ko ang mga anak mo, pero ang hinihingi mo ay imposible. Hindi ko kayang basta na lang ibigay ang nag-iisa kong asset. Kung gayon, nagiging makasarili ka, sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin ni Jose, pagkatapos ng lahat ng stress na dinaanan namin, hindi mo man lang magawa ang isang ito para sa sarili mong anak? Ang gaslighting ay napakalinaw. Halos kahanga-hanga. Sinusubukan niyang pagkasalanan ako dahil hindi ko sinira ang sarili ko para sa kanyang kaginhawaan. Dahil hindi ko ibinigay ang seguridad na pinaghirapan ko ng 40 taon para buuin. Sarah, sabi ko, mas tumitibay ang aking boses. Mas marami akong nagawa para sa pamilya mo kaysa sa ginagawa ng karamihan sa mga magulang. Isinakripisyo ko ang aking pinansyal na hinaharap para mabigyan ka ng katatagan. Pero hindi ako magpapamanipula para ibigay ang lahat ng natitira sa akin. Doon nagbago ang ekspresyon ni Sarah. Ang maskara ng mapagmahal na anak, ang naghihirap na batang ina, ang nagpapasalamat na tumanggap ng aking tulong. Lahat iyon ay nalaglag. Ang natira ay isang taong halos hindi ko na makilala. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Kung iyan ang gusto mo, baka dapat kang umalis. Hindi na namin kailangan ang tulong mo
at hindi na namin kailangan ang iyong mga guilt trip. Tinitigan ko siya. Nararamdaman na parang nakatingin ako sa isang estranghero. Sarah, ano ang nangyari sa iyo? Hindi ito ang ugali mo. Ito ang ugali ko, sabi niya agad. Ako ay isang tao na pagod na sa pakikitungo bilang isang charity case ng sarili niyang ina. Pagod na ako sa iyo na ibinibiti ng bahay na ito sa aming ulo na para bang dapat kaming magpasalamat sa isang bagay na pinili mong gawin. Si Jose ay mukhang gusto niyang mawala sa mga unan ng sofa. Ang mga boses ng mga bata ay nagmumula sa itaas, inosente at masaya. Hindi alam na ang kanilang mundo ay magbabago magpakailanman. Alam mo, Mama? Sarah nagpatuloy. Ang kanyang boses ay lumalakas at nagiging mas marahas. Dahil sobrang nag-aalala ka sa mahal mong investment, baka dapat kang umalis na lang at hayaan kaming mamuhay nang hindi mo kami laging pinapaalala kung gaano karami ang nagawa mo para sa amin. Umalis ka na. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang lason. Ang aking sariling anak ay nagsasabi sa akin na umalis sa bahay na binili ko, sa pamilyang sinuportahan ko, sa mga apo ko na mahal ko. Pero ang sumunod na nangyari ang nagpabago sa lahat. Lumapit si Sarah sa akin, ang kanyang mukha ay nanlilisik sa galit at tinulak ako ng malakas sa dibdib gamit ang dalawang kamay. Napaatras ako, ang aking balakang ay tumama sa sulok ng coffee table. Nagsimulang sumakit ang katawan ko habang pinipilit kong balansehin ang aking sarili. Mama! Sigaw ni Jose, tumalon mula sa sofa. Sarah, ano ang ginagawa mo? Ngunit hindi pa tapos si Sarah. Tinulak niya ako ulit. Mas malakas ngayon at nahulog ako pabalik sa sahig na gawa sa kahoy. Ang ulo ko ay tumama nang may nakakadismayang tunog. Mga bituin ang sumabog sa aking paningin at naramdaman ko ang lasa ng dugo sa aking bibig. Lumabas ka at huwag ka nang bumalik. Ayaw ka namin dito. Si Jose ay agad na nasa tabi ko. Tinutulungan akong umupo. Ang kanyang mukha ay maputla sa pagkabigla. Ginang Patterson, okay ka lang ba? Sarah, ano ang problema mo? Ngunit si Sarah ay nakatalikod na. Tinatanggal ako na para bang ako ay isang hindi ka nais-nais na intruso. Na para bang hindi ko ginugol ang huling 3 taon sa pagbubuhos ng aking puso at ipon sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Nakatulala ako roon sa sahig, ang ulo ko ay tumitibok, ang aking balakang ay sumisigaw sa sakit at naramdaman ko ang pagkasira ng isang bagay sa loob ko. Hindi ang mga buto ko, bagaman masakit ang mga ito. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na pumipigil sa akin na makita ang katotohanan tungkol sa kung sino ang naging anak ko. Tinulungan ako ni Jose na tumayo. Ang kanyang mga kamay ay malumanay at puno ng paghingi ng paumanhin. Lubos akong humihingi ng paumanhin, bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya kamakailan. Ngunit alam ko eksakto kung ano ang nangyari sa kanya. Ang pagiging entitled. Ang paniniwala na lahat ng ibinigay ko sa kanya ay nararapat sa kanya, na ang aking mga sakripisyo ay karapatan niya, na ang aking pagmamahal ay isang bagay na maaari niyang balewalain at itapon kapag hindi na ito maginhawa. Okay lang ako, sabi ko kay Jose, bagamat hindi ako sigurado kung totoo iyon. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Hindi man lang ako tiningnan ni Sarah nang kunin ko ang aking purse at nagtungo sa pinto. Nakapagpatuloy na siya, na-dismiss na niya ang ina na nagbigay sa kanya ng lahat bilang hindi mahalaga sa kanyang buhay. Habang papalapit ako sa pinto sa harap, lumingon ako muli sa huling pagkakataon. Umalis ka, sabi ni Sarah. Sige, aalis ako, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Ngumiti ako sa likod niya, bagamat hindi niya ito makita. Okay anak, sabi ko ng mahina. Aalis ako. Ang hindi niya alam ay nakatawag na ako ng teleponong magbabago sa lahat. Nagmaneho ako pauwi na hindi makakilos, nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Ang lasa ng dugo ay nasa bibig ko pa rin. At sa bawat paghawak ko sa likod ng aking ulo, dumidikit ang mga daliri ko. Talagang inilagay ni Sarah ang kanyang mga kamay sa akin. Ang sarili kong anak ay pisikal na inatake ako sa bahay na binabayaran ko. Pagkatapos ay sinigawan ako na umalis na parang isang kriminal.
Ngunit ang mas masakit kaysa sa pisikal na sakit ay ang pagkaunawa kung ano ang naging anak ko. Hindi ito isang pansamantalang pagkakamali sa paghuhusga o stress na nagsasalita. Ito ay may kalkulasyong kalupitan mula sa isang taong pakiramdam niya ay karapat-dapat sa lahat ng ibinigay ko sa kanya at nagagalit na hindi ako nagbigay ng higit pa. Pagdating ko sa bahay, umupo ako sa aking kotse ng 10 minuto, nakatitig sa sarili kong maliit na 2 silid-tulugan na bahay. Kumukupas na ang pintura sa paligid ng mga bintana at ang mga baitang sa harap ay nangangailangan ng pagkukumpuni, ngunit ipinagpaliban ko ang pagpapanatili para makasabay sa mga bayarin sa mortgage ni Sarah. Ang sarili kong bahay ay nasisira habang ibinubuhos ko ang pera sa kanya. Pumasok ako at agad na pumunta sa salamin sa banyo. Isang kulay lila na pasa ang nabubuo na sa aking kaliwang cheekbone, kung saan ako tumama sa sahig at may tuyong dugo sa aking buhok. Mukha akong biktima ng karahasan sa tahanan na napagtanto ko na may nakakasulasok na pakiramdam na iyon nga mismo ang nangyari sa akin. Nilinis ko ang sarili ko hanggat kaya ko, pagkatapos ay umupo ako sa lamesa sa kusina kasama ang aking laptop at isang tasa ng tsa na hindi ko mapigilan ang panginginig ng kamay ko. May mga bagay akong kailangang gawin, mga tawag na kailangan kong gawin. Ngunit una, gusto kong maintindihan kung ano ang hitsura ng aking pinansyal na sitwasyon. Binuksan ko ang aking mga bank statement at nagsimulang magkalkula. 3,000 sa mga bayarin sa mortgage sa loob ng 3 taon, 1,000 para sa down payment at closing costs, 320,000 para sa bagong bubong, 480,000 para sa mga kagamitan sa kusina, 160,000 para sa serbisyo ng landscaping, 120,000 para sa muebles, 240,000 para sa iba't ibang pagkukumpuni at pagpapanatili. Ngunit ang mga bayarin sa mortgage ay simula pa lamang. Mayroon ding opportunity cost ng kung ano ang maaaring ginagawa ng perang iyon para sa aking sariling kinabukasan. Kung na-invest ko ang 3,000 na iyon sa halip na bayaran ang mortgage ni Sarah, ito ay maaaring lumago ng malaki. Sa halip, namumuhay ako mula sa sweldo hanggang sa sweldo sa aking pensyon bilang guro habang ang aking anak ay nabubuhay sa luho. Binuksan ko ang isang bagong window ng browser at hinanap ang numerong kailangan ko. Ang aking mga daliri ay nag-aatubili sa keyboard ng isang sandali, ngunit pagkatapos ay naalala ko si Sarah na nakatayo sa ibabaw ko habang nakahiga akong duguan sa sahig niya, sumisigaw sa akin na umalis. Tumunog ang telepono ng 3 beses bago sumagot ang isang profesional na boses. Mortgage Services. Si Jennifer po ito. Paano ko po kayo matutulungan? Hello Jennifer. Ako si Elena Patterson at kailangan kong pag-usapan ang aking account. Ang address ng property ay 1247 Maple Heights Drive. Sigurado po, Ginang Patterson. Maaari niyo bang patunayan ang inyong social security number at ang huling 4 na digit ng account? Ibinigay ko ang impormasyon, ang aking puso ay kumakabog habang naghahanda akong sabihin ang mga salitang magbabago sa lahat. Nakikita ko ang account ninyo dito, Ginang Patterson. Ang inyong bayad ay kasalukuyang nauuna pa sa schedule, na napakaganda. Ano po ang maitutulong ko sa inyo ngayon? Kailangan kong agad na kanselahin ang mga automatic payment at gusto kong pag-usapan ang aking mga option para sa property. Nagkaroon ng maikling paghinto. Naiintindihan ko po, kailangan ko po kayong ilipat sa aming department ng account management, pero kung gusto ninyo, maaari kong itigil agad ang mga automatic payment. O, pakiusap gawin agad. Tapos na po, ang inyong automatic payment na naka-schedule para sa susunod na linggo ay kinansela na. Ngayon, ililipat ko po kayo sa isang tao na makakapag-usap tungkol sa inyong iba pang mga option. Habang naghihintay ako sa hold, inisip ko ang reaksyon ni Sarah nang mapagtanto nito kung ano ang nagawa ko. Malamang na ipapalagay nito na isa itong walang laman na banta. Nababalik ako sa loob ng ilang araw na may hawak na checkbook na humihingi ng tawad. Hindi nito alam kung gaano ito kasama. Ginang Patterson, si David po ito sa account management. Naiintindihan ko na gusto ninyong pag-usapan ang inyong mga option sa mortgage. Oh! Gusto kong malaman kung ano ang mangyayari kung simpleng itigil ko na lang ang pagbabayad ng buo. Naging mas maingat ang boses ni David.
Mahal na Ginang Patterson, kung ititigil ninyo ang pagbabayad, ang account ay magiging default pagkatapos ng 30 araw. Pagkatapos nito, sisimulan namin ang foreclosure proceedings, na karaniwang tumatagal ng ilang buwan upang makumpleto. At sa panahong iyon, mananatili ba ang mga kasalukuyang nakatira sa bahay? Ang mga nakatira ay makakatanggap ng mga legal na abiso tungkol sa foreclosure proceedings. Ngunit oo, maaari silang manatili sa property hanggang sa matapos ang proseso. Gayunpaman, Ginang Patterson, kailangan kong itanong kung naisip niyo na ang magiging epekto nito sa inyong credit score at pinansyal na katayuan. Halos matawa ako. Ang aking credit score? Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa aking kusina habang lumulubog ang liwanag ng hapon, nag-iisip tungkol sa lahat ng nagdala sa akin sa sandaling ito. 3 taon ng sakripisyo, 3 taon ng paglalagay ng mga pangangailangan ng pamilya ni Sarah bago ang sarili ko. 3 taon ng panonood sa aking sariling bahay na bumagsak habang pinapanatili ko ang sa kanila. At ngayon, nang simpleng hiniling ko sa kanila na isaalang-alang ang pag-ako ng responsibilidad para sa kanilang sariling buhay, si Sarah ay tumugon ng karahasan at kalupitan na nagpatigil sa aking paghinga. Nag-buzz ang telepono ko na may text message. Ang pangalan ni Sarah ay lumabas sa screen at nanikip ang aking tiyan. Inaasahan ng isang pekeng paghingi ng paumanhin o isa pang round ng pang-aabusong salita. Sa halip, ang mensahe ay maikli at mas nakakasakit kaysa sa kanyang mga naunang kilos. Lalabas kami para kumain ngayong gabi. Huwag ninyong asahan na uuwi kami kung magdedesisyon kayong dumating na may dala pang drama. Drama. Tinawag niyang drama ang pagtanggi kong sirain ang sarili ko para sa kanyang kaginhawahan. Tinatrato niya ako na parang isang abala sa kanyang buhay, isang nakakainis na obligasyon na kailangan niyang pamahalaan. Nakatitig ako sa mensaheng iyon ng matagal at may isang bagay na nabuo sa loob ko. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa paggalang, tungkol sa pangunahing kabutihan ng tao, tungkol sa paraan ng pagtrato natin sa mga taong pinakamamahal natin. Nakalimutan ni Sarah na ang pag-ibig ay hindi dapat isang one-way street. Nakalimutan niya na ang pagiging mapagbigay ay may mga limitasyon na kahit ang pagmamahal ng ina ay hindi maaaring mabuhay kung ito ay palaging inaabuso. Higit sa lahat, nakalimutan niya na ang mga kilos ay may mga kahihinatnan. Binuksan ko ang aking mga kontak at nag-scroll sa numero ng aking real estate agent. Si Teresa ay tumulong sa akin na bilhin ang aking sariling bahay, 15 taon na ang nakalipas, at nanatili kaming magkakilala sa mga taon. Siya ay tapat, mahusay, at walang pasensya para sa mga taong sumusubok na samantalahin ang iba. Elena. Ang mainit na boses ni Teresa ay napuno ang telepono. Napakagandang makarinig mula sa iyo. Ano ang maitutulong ko sa iyo, Teresa? Kailangan kong pag-usapan ang pagbebenta ng isang property. Ang sitwasyon ay komplikado, ngunit kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko na mahawakan ito ng maayos. Siyempre, mahal. Anong property? Ito ang bahay na binili ko para sa pamilya ng anak ko, 3 taon na ang nakalipas. Yung nasa Maple Heights. Tahimik si Teresa ng isang sandali. Alam niya ang tungkol sa aming arrangement ni Sarah dahil nagtanong ako sa kanya ng payo noong una kong pinag-isipan ng pagbili. Elena, ano ang nangyari? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang demand na ibigay ko lang sa kanila ang bahay, ang malupit na pagwawalang bahala ni Sarah sa aking mga alalahanin, at sa wakas ang pisikal na pag-atake na nagtapos sa akin na duguan sa sahig ng sarili kong property. Ang boses ni Teresa ay malamig na parang yelo noong natapos ako. Hinawakan ka niya, itinulak ka sa sahig ng 2 beses, pagkatapos ay sinabi sa iyong umalis at huwag nang bumalik. Elena, mahal, ako'y lubos na humihingi ng paumanhin. Walang karapat-dapat makaranas niyan, lalo na mula sa sarili mong anak. Ngayon tungkol sa bahay na ito, sigurado ka bang gusto mong ibenta? Malaking desisyon yan. Ganap akong sigurado. Kinansela ko na ang mga bayarin sa mortgage. Teresa, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ko ito ginagawa dahil sa galit o poot.
Ginagawa ko ito dahil sa wakas ay naiintindihan ko na ang pagpapahintulot sa pagiging entitled ni Sarah ay hindi nakakatulong sa sinuman. Hindi bababa sa hindi sa kanya. Lubos kong naiintindihan. Kailan mo gustong simulan ang proseso? Kasing bilis hanggat maaari. At Teresa, hindi pa alam ni Sarah. Gusto kong ito ay hawakan ng buong profesional ayon sa libro. Pero gusto ko rin itong maging isang sorpresa. Oh, mahal, magiging sorpresa iyon. Sige, mabilis mabenta ang mga bahay sa neighborhood na iyon. Malamang na magkaroon tayo ng buyer sa loob ng 2 linggo kung tama ang presyo natin. Pagkatapos naming ibaba ang telepono, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Kaginhawahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi ako magigising bukas na nag-aalala tungkol sa pagbabayad ng mortgage ni Sarah. Hindi ako mag-aaksaya ng aking mga weekend sa pagmamaneho papunta sa mga hardware store para bumili ng mga gamit para sa pagkukumpuni ng isang bahay na hindi ko man lang matitirhan. Magsisimula na akong mamuhay para sa aking sarili muli. At kung nangangahulugan iyon na kailangang harapin ni Sarah ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpipilian, hayaan na. Gumawa ako ng simpleng hapunan at kinain ko ito ng dahan-dahan, tinatamasa ang katahimikan ng sarili kong tahanan. Walang mga bata na sumisigaw sa background. Walang Sarah na tumatawag para magreklamo tungkol sa kung anong bagong gastos na inaasahan niyang sasagutin ko. Walang Jose na pilit na nagpapagitna sa pagitan ng kanyang entitled na asawa at ng kanyang mapagbigay na biyenan. Tahimik lang at ang kasiya siyang kaalaman na bukas ng umaga ay magmamaneho si Teresa papuntang Maple Heights para kumuha ng mga litrato at sukat. Naghahanda na ilista ang bahay na inaakala ni Sarah na kanya. Tumunog ang telepono ko bandang 8:00 ng gabi. Si Sarah ang lumabas sa screen at halos hindi ko sinagot, ngunit nanaig ang aking pagkamausisa. Hello Sarah, Mama, napag-isipan ko ang usapan natin kanina. Ang boses niya ay iba na ngayon, hindi na gaanong mabagsik, pero dala pa rin ang undertone ng manipulasyon na natutunan ko ng makilala. Siguro pareho tayong medyo emosyonal. Sa tingin ko dapat nating mag-usap ulit bukas at ayusin ang isang bagay. Ayusin ang isang bagay? Ulit ko ng maingat. Anong uri ng bagay? Well, siguro pwede nating gawin ang gradual transition na iyong iminungkahi. Pwede naming simulan ni Jose ang pagkuha ng ilang bayarin at sa kalaunan ay kami na ang sasalo ng lahat. Halos mapangiti ako. Malamang na ginugol niya ang gabi sa pagkalkula ng kanilang mga pananalapi at napagtanto na ang pagkawala ng aking buwanang bayarin ay mangangahulugan ng pagkawala ng bahay ng lubusan. Ngayon, sinusubukan niyang umatras, umaasang manipulahin ako pabalik sa aking tungkulin bilang bangko ng pamilya. Sarah, interesante ang alok na yan, pero may tanong ako sa'yo. Opo, nananadya ka bang humingi ng tawad sa paglalagay mo ng kamay mo sa akin ngayon? Ang katahimikan ay tumagal ng mahaba, inakala kong ibinabana niya ang telepono. Mama, sa tingin ko pinapalaki mo lang ang nangyari. Nag-away kami. Uminit ang ulo, pero walang nasaktan. May pasa ako sa mukha at tuyong dugo sa buhok ko, Sarah. Nasaktan ako. Nag-overreact ka. Halos hindi ka naman natumba. At iyon na nga. Walang paghingi ng tawad, walang pagkilala sa ginawa niya. Walang pagsisisi sa pag-atake sa sarili niyang ina. Pagtanggi at gaslighting na sinusubukang pagdudahan ako sa aking sariling karanasan. Sarah, kailangan mong makinig ng mabuti. Hindi ako gagawa ng anumang bayarin sa mortgage sa bahay mo. Hindi sa susunod na buwan, hindi sa susunod na linggo. Hindi na kailanman. Mama, huwag kang maging walang katuturan. Hindi ka pwedeng basta na lang tumigil sa pagbabayad. Paano ang mga bata? Paano ang aming katatagan? Dapat inisip mo iyon bago mo inilagay ang iyong mga kamay sa akin at sinabing umalis ako sa aking sariling property. Ang property namin? Sarah automatikong nagwasto. Kami ang nakatira dito. Ito ang aming tahanan. Hindi Sarah, ito ang property ko. Nakapangalan sa akin ang titulo. Ako ang nagbabayad.
at nagpasya ako na tapos na akong suportahan ang isang pamilyang tinatrato ako na parang basura. Narinig ko ang pagbilis ng kanyang paghinga, pagkabalisa na lumalabas sa kanyang boses. Mama, nag-overreact ka. Hindi ba natin ito mapag-uusapan bilang mga matatanda? Sinubukan kong kausapin ka bilang matanda kanina, inatake mo ako bilang tugon, tapos na ang usapang ito. Binaba ko ang telepono at agad na ni-block ang numero niya. Pagkatapos ay pinatay ko ang aking telepono ng buo at naghanda ng mainit na paliligo. Bukas ay magdadala ng mga bagong hamon. Ngunit ngayong gabi, magbabad ako sa sarili kong bathtub, sa sarili kong tahanan, at magpapasalamat na sa wakas ay natagpuan ko ang lakas na itigil ang pagpayag sa aking anak na sirain ang aking buhay. Habang nagpapahinga ako sa maligamgam na tubig, inisip ko ang aking mga apo. Sina Juan at Sofia ay inosente sa lahat ng ito, at napakasakit ng puso ko na sila ay mahuhuli sa gitna. Ngunit natututo rin sila sa panonood kung paano tinatrato ng kanilang ina ang kanilang lola na parang personal na ATM. Kung ipagpapatuloy ko ang pagpapahintulot sa pag-uugali ni Sarah, anong aral ang itinuturo ko sa kanila tungkol sa paggalang, pasasalamat at pag-ako ng responsibilidad para sa kanilang sariling buhay? Minsan, ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugan ng pagtanggi na pahintulutan ang kanilang mga pinakamasamang hangarin. Minsan, ang pagiging isang mabuting ina ay nangangahulugan ng pagpayag sa iyong mga adultong anak na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian. At minsan, ang pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo ay ang umalis. Sinabi ni Sarah sa akin na umalis ako at sinabi kong okay. Ang hindi nito napagtanto ay nang umalis ako, kinuha ko ang aking suportang pinansyal. Matututunan nito ang isang napakamahal na aral tungkol sa pagkakaiba ng walang kondisyong pagmamahal at walang kondisyong pagpapahintulot. Ang aking telepono ay naka-off buong gabi, ngunit nang buksan ko ito kinabukasan, mayroon akong 17 missed calls mula kay Sarah at 12 mula kay Jose. Mayroon ding ilang mga text message na lalong naging desperado habang lumilipas ang gabi, ngunit hindi pa ako handang harapin iyon. Una, may appointment ako kay Teresa para pirmahan ang listing agreement at simulan ang pagbebenta ng bahay na inaakala ni Sarah na kanya. Magiging napaka-interesanteng ilang linggo ito. Ang mga tawag ay nagpatuloy sa loob ng ilang araw. Ang 30 missed calls ay naging 50, pagkatapos ay 70. Nag-iwan si Sarah ng mga voicemail na mula sa galit na mga utos hanggang sa umiiyak na mga pakiusap hanggang sa mga banta tungkol sa pagpigil sa akin na makita ang aking mga apo. Ngunit natutunan ko ang isang mahalagang bagay tungkol sa mga hangganan at hindi ako babalik sa linya na sa wakas ay iginuhit ko. Naglista si Teresa ng bahay noong Huwebes ng umaga at noong Linggo nagkaroon kami ng 3 alok na higit sa presyo ng pagtatanong. Malamang ay nakita ni Sarah ang sign ng realtor kaya naging desperado ang mga tawag. Hysterical. Si Jose ay nagpakita pa sa aking pintuan, ngunit pinanood ko siya sa peephole at hindi ako sumagot. Ang ilang mga aral ay natutunan lamang sa mahirap na paraan. Nang sa wakas ay sinagot ko ang tawag ni Sarah 2 linggo, pagkatapos ang kanyang boses ay maliit at basag. Humingi siya ng tawad sa lahat. Nangako na magbabago ang mga bagay, nakiusap sa akin na muling pag-isipan ito. Ngunit ang mga paghingi ng tawad na dumarating lamang kapag may mga kahihinatnan ay hindi naman talaga paghingi ng tawad. Sila ay takot lamang na nakasuot ng remorse. Ibinenta ko ang bahay na iyon sa halagang 21,000 hunana, 21 milyong piso. Pagkatapos bayaran ng mortgage at mga bayarin, umalis ako na may sapat na para ma-secure ang aking sariling retirement at maibalik ang aking pinansyal na kalayaan. Sina Sarah at ang kanyang pamilya ay lumipat sa mga magulang ni Jose at huling balita ko, pareho silang nagtatrabaho ng full-time jobs sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang aking mga apo ay nagpapadala pa rin sa akin ng mga drawing sa pamamagitan ng ina ni Jose. At balang araw, kapag sila ay mas matanda na, marahil ay mauunawaan nila kung bakit ang kanilang lola ay kailangang turuan ang kanilang ina na ang pagmamahal, kung walang paggalang ay hindi pagmamahal.
Ito ay pagpapahintulot lamang na nakabalot sa pagmamalasakit. Minsan, ang pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo para sa iyong mga anak ay hayaan silang mahulog. Minsan, ang pagsasabing hindi ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo. At minsan, kapag may nagsabi sa iyo na umalis ka na, ang pinakamagandang tugon ay simpleng okay lang. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Nagtakda ka na ba ng mga hangganan sa mga miyembro ng pamilya na kinuha ang iyong kabutihang loob bilang bagay na dapat bigyan ng karapatan? Magkomento sa ibaba at ipaalam sa akin kung anong lungsod ka nanonood. Salamat sa pakikinig sa aking kwento at tandaan. Tinuturuan mo ang mga tao kung paano ka tratuhin sa pamamagitan ng kung ano ang handa mong tanggapin.